Before may modernisyon. Oo. Napakalaking business need. At halos lahat ng mga tao. Ha? Akanay ko. Hindi na dahil ko. Ate pa hala. Pang-apat, kung kahuli-huli yan na karanasan niya ng tuwa, ito po niya nalaman. Ay, yan. Nung minsan doon, nilalinaw siya ng kanyang kaibigan. Ito maging utangan niya, hindi kung Sa parang mga batang lumpo, may sakit. Sa mga siya ng binigay. Pagpapili daw po siya ng mahigit 200 digits. napakuha sa laman na uy, pakuha sa laman kung gakay taod. Hindi po niya makalimutan yung karanasan na yun. Bakit? Dahil nung binigay daw po niya yun, kuha sa laman. makikita niyo Oh, po siga. yung tuwa dun sa mukha ng mga bata. At para daw nakawa siya dun sa tuwa at galak ng mga bata, nakatanggap sila ng tulong. Hindi po niya makalimutan. Meron pong isang bata na naka-wheelchair. Tinamakan. Kinausap ko niya yung bata. Tinanong niya, may kailangan ka pa ba? At sabi ko ng bata, wala ko. Gusto ko lang kayong tingnan ng mabuti. At gusto kong maalaala ko yung mukha niyo. Dahil sa mundo, pag namatay na ako, at kung mapupunta man ako sa langit, gusto ko po kayong ulit makita. Ayaw ko kayong makalimutan. Bilang Pilipinas. Bakit po kaya itong si Mateo, sa sobrang dami ng kanyang pyramid, bilang isang tax collector, bilang tagahawak ng kayamanan, kaya niyang iwan lahat ng iyon para sumunod sa ating Panginoon. Isang dahilan ay dahil hindi siya nakakakuha o nakakaranas ng tuwa at saya doon sa pera at doon sa kayamanan. Naramdaman niya sa puso niya, may iba pang makakapagpuno ng hinahanap ng kanyang puso. Nakita niya ang ating Panginoon na ang Diyos na ang makakapagbigay ng tunay na tuwa na nagpapaan. Marami ka pang pagmumulan ng ating tuwa at saya. Ano po yun? Alay ng iyong sarili. Paglilingkod, service, mission, we experience a different kind of joy and happiness when we give ourselves to others. And our joy can only be completed at grace. Tandaan niyo po na ang tuwa nabubuo, nagiging ganap pag nandiyan ang Diyos. Yes, my friends, money can give you satisfaction. Yes, my dear friends, wealth can give you, can buy you pleasure. And yet we know the truth that money, wealth, and possession cannot give you contentment, cannot give you peace. Amen? Meron pong lumapit sa akin isang misis. Umiiyak na. Kahit na ang kanyang asawa, naging sobrang yaman na, nagkaroon ng kapangyarihan. Kahit na ang kanilang pamilya, mabibigyan niya nila ano man ang gusto nila, mapupuntahan nila sa man ang gusto nila, hindi po sila masaya. Dahil kahit na merong pera, kahit na merong ari-ari, ano po ang naging nawala ng oras itong ama sa kanyang pamilya. Kahit na pinapapakisip ng pera, kahit na binibigay sa kanila lahat ng gusto nila, anong nangyari? Naging unfaithful, naging papat yung kanyang asawa sa kanya. Nabigla na lang po yung misis na nalaman niya merong binabahay na iba yung kanyang asawa. Dahil may pera, kayang ipagrenta ng kondo itong kanyang babae. Kayang bigyan ng allowance monthly. At sinasabi ng kanyang asawa, ano bang nirereklamo mo? Hindi ko naman kayo pinapagawa. Binibigay ko naman lahat ng luho nyo, lahat ng gusto nyo. Pero hindi ko maintindihan itong ama nitong lalaki kung ano talaga ang kailangan ng misis niya at ang kanyang mga anak. Ang kailangan lang nila ay isang mabuting ama, isang